Inihabilin tayo ng Panginoon sa mahal na ina. Na para bang sinasabi ng Panginoon sa kanyang ina during that time, Nanay, ako'y mamamatay na. Mabubuhay na magmuli, akit na rin sa langit later on. Huwag mong pababayaan ang iba pong mong mga anak, ha? Anak mo rin sila sapagkat namatay din ako para sa kanila. Sa mga hindi Katoliko, hindi namin kayo mapipilit na maniwala dito. Pero wag niyo kaming sasabihan na hindi mahalaga ang aming ina. So ngayon nga po ay pinagdiriwang natin ang paggunita sa pagkareyna ng mahal na ina. Ilang araw pa lang nakararaan, pinagdiwang natin ang pag-akyat kay Maria sa kalangitan. Magkaunray po yung dalawang yan. Sa pag-akyat kay Maria sa kalangitan, saka naman siya hinirang bilang reyna ng sandaigdigan. And so we have the fifth glorious mystery as well as these or pictures like this. We have Mary being crowned as queen by the Trinity. Nakaw! Siguradong uusok na naman ang ilong ng mga kapatid nating hindi Katoliko sa picture na ito. Biruin mo, kinokoronahan diyan si Maria ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan na naman yung sasabihin, masyadong dinodiyos si Maria. Kayong tao lang din naman siya. Oo nga, kaya relax lang. Ako man kung titingnan ko ng ganyan lang, yung larawang yan, pwede ko sabihin sobra naman. Pero ito isang paglalarawan lang na mayroong mas malalim na kahulugan na kung maunawaan lang natin, malamang sa mas ma-appreciate natin ang sinasabi niyan sa atin. Una, mababanaag po natin sa picture na yan na ang pagiging reyna ni Maria ay bigay ng Diyos sa kanya. Hindi niya deserve to. Hindi niya hiningi ito. Hindi niya pinangarap to. Meron siyang sariling plano. Kusa itong ibinigay ng Diyos sa kanya. Sino tayo para hindi bigyan ng halaga? Si Maria. Pero tandaan po natin, ang halaga ni Maria ay wala sa kanya, kundi dahil si Jesus ng magkatawang tao ay naging anak niya. So nandoon ang kanyang pagiging reyna dahil hari ng mga hari ang anak niya. O hindi nga ba, kapag merong isang hari, yung nanay niya, automatic yun, reyna. Queen Mother ang tawag natin sa kanya. At yung katawagang yan, mula pa nung mga unang panahon yan. But then, again, may batayan yan sa banal na kasulatan. Sinasabi sa Ebanghelyo ngayon na ang paghahari ni Kristo ay walang hanggan. Haring walang hanggan ang dinala at niluwal ni Maria mula sa kanyang sinapupunan. Doon sa visitation, di ba? Ano ang sabi ni Elizabeth kay Mary? Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Nakita niyo? Ganun na lamang yung pamimitagan niya at respeto niya kay Maria. Gayong hamak na mas matanda siya kay Mary. At bakit? Dahil si Maria ay ina ng kanyang Panginoon, ng ating Panginoon. At nung panahong yon, nasa sinapupunan na ni Maria ang Panginoon. So yun po yung una, ang pagiging reyna ni Maria ay dahil sa pagiging hari ng mga hari ng anak niya. Ikalawa, ang pagiging reyna ni Maria ay hindi para sa kanya. Sabi ko nga, ito'y para sa atin pa rin talaga. Magre-react lang naman tayo. Actually, sa pagiging reyna ni Maria, kung isipin natin, taas-taas naman, yabang-yabang naman. O lalong-lalo na, kung to our detriment ang kanyang pagiging reyna, kung para sa ating kapahamakan. Meron akong nabasang parang hugot line minsan. Ang sabi doon, sa lahat talaga ng lugar, may reyna ng mga chismosa. Malas mo na lang kapag naging kapitbahay mo pa. Mahirap naman talaga. Dahil kapahamakan o kasamaan ang dala ng ganyang bruhang reyna. In connection with this, nabasa ko na yung amor, yung interest ng mga taga-UK sa royal family, halos nawawala na o bumababa na. Bakit? Sapagkat ang pangkaraniwan nilang dahilan, hindi naman namin maramdaman ang pagiging royal family nila sa aming buhay. Walang koneksyon, walang relevance. Buti na lang at hindi ganito ang pagiging reyna ng mahal na ina. Hindi ito para sa ating kapahamakan, kundi para pa sa ating kabutihan. Sapagkat ang kanyang pagiging reyna ay hindi disconnected, kundi konektado pa rin sa atin. Hindi ito paglalagay kay Maria sa langit
na para bang sinasabi ng Diyos sa kanya, okay, diyan ka na, i-receive ka na, mag-relax ka na. Hindi ba niyo natatandaan na bago namatay ang ating Panginoon, sinabi niya kay San Juan, narito ang iyong ina. At sinabi niya kay Maria na nasa kanya ring paanan, narito ang iyong anak. Para sa ating mga Katoliko, ito ay paghahabilin sa atin kay Maria at paghahabilin din sa atin ng mahal na ina. At that very moment, para sa ating mga Katoliko, sa mga hindi Katoliko, makakarinig nito. Kung ayaw nyo maniwala, hindi wag nyo. Pero ito yung para sa ating mga Katoliko. Inihabilin tayo ng Panginoon sa mahal na ina. Na para bang sinasabi ng Panginoon sa kanyang ina during that time, Nanay, ako'y mamamatay na. Mabubuhay na magmuli, akit na rin sa langit later on. Huwag mong pababayaan ang iba pong mong mga anak, ha? Anak mo rin sila sapagkat namatay din ako para sa kanila. So paano ma-fulfill yun ni Mary? In just a very short span of her remaining days on earth. Siguradong may continuation yun. At ito na yun. Yung pagtanghal kay Maria bilang reyna ay pagbibigay ng Panginoon sa kanya, call it kapangyarihan if you like, authorization if you like, na mas ma-fulfill sa buhay natin ang mission niya. Besides, sinong magulang, lalo na ina, ang matitiis kapag nagkakasala, napapariwara, at naghihirap ang mga anak niya? Wala! Ang mahal na ina pa kaya? Ito ang dahilan kung bakit tayo may mga apparitions, kung bakit may Our Lady of Lazaret, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima. Ilan lamang yan sa mga pagkilos ng mahal na ina sa ating buhay upang tayo samahan at gabayan sa inilaan na ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. Patunayan pa natin yan, sa banal na kasulatan. Sa Revelation 12, verse 1 and following, ay nandun ang isang pangitain. Ito'y pangitain tungkol sa isang babae sa kalangitan na nagniningning sapagkat siya ay nadadamitan ng araw na katungtong sa buwan. Ang kanyang korona ay binubuo ng 12 bituin lang naman. So, ganun siya, kagransyos. Ito ay buntis, nakatakdang manganak ng maghahari sapagkat ito ay lalaki. Yung pinagbubuntis niya, nakatakdang manganak ng maghahari sa lahat ng sandaigdig. Kaya nandoon sa kanya yung hirap sa panganak at sa wakas nga, siya ay nakapanganak. Kaya lang mayroong malaking pulang dragon sa kanyang paanan na nakaabang sa bata. Pero sa dihi pinaliwanag na pamamaraan, may umagaw sa bata at inihatid ang bata sa trono ng Diyos sa kalangitan. Samantalang ang babae ay inihatid ng Diyos sa kanyang karapat-dapat na paglagyan. Iyan ang picture niya. Para sa ating mga Katoliko, si Maria yan. O sige nga, by all indications, siya yan. Itutwist siya ng ibang mga kapatid nating hindi Katoliko. Nakaw! Yung mga paliwanag nila, makikita mong pilit na pilit. Sa atin, by all indication, yung description, yung na vision sa Revelation, kitang-kita mong mahal na Immaculate Conception yan So nakita niyo yung pagiging reyna ni Mama Mary? Nasa langit na, nakikipagdigmaan pa. Kasama siya sa pakikipagdigmaan ng anak niya kontra sa kasalanan, kontra sa kasamaan, kontra sa kamunduhan. Ganyan ang mahal na ina. Ganyan ang kanyang pagiging reyna. At ito pa, meron pa. Yung picture na yan, saan yan? Revelation 12, verse 1 and following. Yung huling verse ng Revelation chapter 11. Ito naman ang isang pangitain. Slide please. The Ark of the Covenant, nagniningning sa templo ng Diyos sa kalangitan. Ano yung Ark of the Covenant? Kaba ng tipan. Sa Old Testament, sa kasaysayan ng mga Israelita, napakahalaga niyan. Sapagkat nandiyan yung tableta ng 10 kautusan, nandiyan yung mana na pinakinabangan nila nung siya'y naglalakbay sa disyerto papunta sa promised. Nandiyan yung mga simbolo o presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi pa naman nagkakatawang tao ang Diyos in the Old Testament. Pero ito yung mga mahalagang presensya o simbolo. Parang yan ang kanilang tabernakulo. At yung kaba ng tipan na yan, dinadala nila sa pakikipagdigmaan. Dinala yan ng mga Israelita nang sila'y makipagdigma sa Jericho. Inikot nila ang walls ng Jericho ng makailang ulit. Bit ang Ark of the Covenant.
sapagkat naniniwala sila na kapag yan ay kasama nila sa pakikipagdigma, siguradong panalo nila. Kasi ang Diyos ay kasama nila. At nagiba nga ang walls of Jericho. You see, ito, Ark of the Covenant in the Old Testament, ang laman yan, mga simbolo lang ng presensya ng Diyos. Si Maria bilang new Ark of the Covenant, hindi simbolo, kundi ang kanyang nasa sinapupunan at kahit na si Jesus ay iniluwal niya, na natili sa kanyang kalooban, hindi ito simbolo lang, ito talaga ang Diyos. Kaya't si Maria ay po pwede rin nating isama sa ating pakikipaglaban sa kasalanan, sa kahirapan, sa mga problema na ating pinagdaraanan. Tandaan po ninyo na ang Bible, wala namang division yan into chapters dati eh. Tuloy-tuloy yan. So, yung chapter 11, last verse, at yung first verses ng chapter 12, magkaugnay yan. Kaya nga magsisimula ang chapter 12, verse 1 ng pagkatapos nito, o kaya kaugnay nito. Ibig sabihin, yung sinasabi sa chapter 12 at ang sinasabi sa last verse ng chapter 11, isang tao lang. Isa lang ang pinatutungkulan, ang mahal na ina. Na mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, dala ng kanyang pagiging reyna, ay katuwang kasama ng Diyos para tayo'y samahan sa ating pakikipaglaban sa kasamaan. Yes, ang Diyos ay Diyos. Hindi niya kinakailangan ng tulong. Pero hindi mo maikakaila na in the course of salvation history, pumipili ang Diyos ng mga propeta, kinakatuwang niya ang mga banal, ang mga judges, ang mga anghel. Iba? Kung yung mga yan ay kinakatuwang niya, bakit niya hindi kakatuwangin, kakatulungin ang mahal na ina? Ang mahal na ina, ang mula sa simula hanggang sa huli ng paghihirap niya, habang tayo sinasagip niya, ang nasa sa kanya. Come on! Ang mahal na ina pa ba ang hindi niya katuwangin sa pagliligtas sa atin? Sa movie ng The Passion, I'm sure nakita niyo ito. Sino yan? Wala sa Bible yan, pero simbolismo yan. Ang galing ni Mel Gibson yan sa pagpapakita niyan. Yan ang simbolo ni Satanas. Okay? Bakit may hawak na bata na mukhang matanda? Yan ay nagpapakita habang si Jesus ay pinapahirapan na, pinapatay na. Makita niyo, dumadaan na gano'n yan, no? Nakatingin sa kanya. Anong pinapakita ng larawan na yan? Ng karakter na yan? Habang si Jesus ay pinapahirapan. Ganito lang naman. Akong demonyo, inaalagaan ko ang mga anak ko, ang mga kampon ko. Pag gumuna sa sugal, mas pinagsusugal ko pa. Adik sa alak, mas binibigyan ko pa ng alak. Sira sa pera, mas tinutokso ko pa ng pera. Adik sa droga, mas binibigyan ko pa ng droga. Inaalagaan ko ang mga kampon ko, ang mga anak ko. Samantalang ikaw na anak ng Diyos, pinababayaan niya. Ganun katindi si Mel Gibson na naisip niya. So imagine yung hirap, hindi lang ng katawan, kundi ng kalooban ni Jesus. Na naiisip pa niya yan. Pinababayaan yata ako ng ama ko. Pero ano ang sagot? Ito, para sa akin ito. Anong sagot ng Diyos diyan? Yan! Ang mahal na ina, na kahit kay bigat na ng ginagawa sa anak niya, hanggang sa paanan ng krus, hindi nawala sa tabi niya. Yan ang sagot ng Diyos sa demonyo, na para bang, hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko. Gagamitin ko ang babaeng ito. Ang simpleng babaeng ito, ang hindi kilalang babaeng ito, para iparamdam ko sa anak ko na nandito ako. Para sabihin ko sa iyo na hindi ko pinababayaan ang mundo, ang anak ko. Kaya sana mga kapatid, isama natin ang mahal na ina sa pakikipaglaban natin, ano man ang laban natin sa buhay. Pansinin po ninyo yung sinasabi ng mga exorcists. Nagkakaisa sila ng sinasabi na takot ang demonyo kay Mary.
Sabihin lang ang pangalan ni Maria, sa isang inaalihan ng demonyo, nagkukumbulsyon ng demonyo, nanginginig ang demonyo. Para mo kasi mas matalo ang isang kalaban, kailangan meron ka na mga bagay na wala yung kalaban mo. At walang purity ang demonyo, meron si Mary nito. Walang obedience sa Diyos ang demonyo, meron si Mary nito. Walang humility ang demonyo, meron si Mary nito. At walang Diyos ang demonyo, meron si Maria nito. Kaya isama natin sa pakikipaglaban, sa anumang laban ng buhay natin, si Maria. Sapagkat walang ibang pagdadalhan sa atin si Maria, kundi ang anak niya. Sabi ni Pope Francis, where the Madonna is at home, the devil cannot enter. Where the mother is, disturbance does not prevail. Fear does not win. But then, eto na lang. Kapag takot ka, disturb ka, lungkot ka, nasasaktan ka, yung yakapin ka lang ng nanay mo, di ba? Napakalaking bagay na. Yun pa kayang nanay natin na binigyan ng authorization at kapangyarihan ng Panginoon, nagabayan tayo, nakalingaan tayo. Brothers and sisters, one of the best ways, surest ways to battle the enemy, to win over the enemy, is to have a strong relationship with Our Lady. Sa mga hindi Katoliko, hindi namin kayo mapipilit na maniwala dito. Pero wag niyo kaming sasabihan na hindi mahalaga ang aming ina na inyo rin namang ina. In fact, hindi lang mga Katoliko pinagdarasal niya at ginagabayan, tinutulungan niya. Di man kayo maniwala, ginagabayan kayo, pinagdarasal kayo ng mahal na ina. Ito sana ang ating makitang biyaya sa ating banal na misa. Ng pagiging reyna ng mahal na ina, ay hindi niya hiningi, kusang binigay ng Diyos sa kanya. At lahat ng meron siya. Pero hindi ito para sa kanya, kundi para pa rin sa atin talaga.